Welcome guys. Welcome po dito sa Jesus the Anointed One Church, mataas na kahoy. Sige, may upuan pa po dito. So ayan, welcome everyone. So meron bang sa kauna-unahang, yung first time ditong pumunta sa church na to? Meron ba? First time? Pwede bang tumaas ang kamay? Ay, pwede bang tumayo ang first time? Sige, tumayo yung first time. Wow, welcome. Pwede bang kamayan niyo yung mga first time? Sige, tayo yung mga first time, guys. Tayo lahat ng first time. Sige, tayo. Ayan, pwede bang kamayan niyo sila? I-welcome niyo sila. Welcome. So, ayan, pwede na po tayong umupo. So, hello po. Ako po si Maria Christine, ang youth pastor ng church na to. So, wala po ang ating pastor na si Pastor Fini and ang ating pastor Rocky dahil naimbitahan po sila na mag-speak sa isang anniversary sa Tanawan, sa mismong church din natin. Sa Talisay. Sa Talisay po. So, ayan. Last September, di ba ang pinag-uusapan natin, ang series natin last September is about pahinga. Sino dito nakapagpahinga na? Ay, ang unti. Sino dito nakapagpahinga na? Di ba? May mga pagod pa din. And na-realize natin last month na mararanasan natin yung tunay na pahinga sa Lord lang. Doon natin makikita, doon tayo makakaranas ng tunay na pahinga kapag lumapit tayo sa Lord. Amen? Amen. And, pero ngayon, di ba, minsan kapag nagpapahinga tayo, tapos feel natin, may kulang pa din. So, ditong feel niya may kulang pa din. Ay, dami. Pero sino ditong nagugutom ngayong oras na to? Sige. Sabihin mo sa katabi mo, ilibre mo ako mamaya. So ayan, ang series po natin ngayong October na to is Hungrier. Sino ditong gutom na gutom? Ay siya, lagi kayong umattend every Sunday dahil this month, ang ituturo namin or ang i-reveal sa atin ng Lord is hungrier. Saan ba tayo gutom? Saan ba tayo tunay na gutom? And gusto kong ipaunawa sa inyo or iparealize sa inyo kung saan nga ba tayo nagugutom. Diba? Meron ditong gutom sa pag-ibig. Meron ditong gutom sa atensyon. Amen? Meron ditong gutom sa iba't ibang bagay na gusto niyang makamit pero hindi niya makuha. Sino yun? Kaya feel mo lagi may kulang. Hindi ka satisfied, di ba? So ayan, bago pala tayo mag-start, i-deklara muna natin yung declaration natin. Pwede ba tayo tumayo lahat? Sige, bago tayo mag-start, i-declare muna natin tong Luke 4:18 up to 19. Sige, everyone, pwede bang sabihin mo to? Nang with powerful voice. Sige. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because Jesus, He is our anointed one. And let's declare our 10 culture. Sige, I am a blessing,
I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ and I am not extreme. Sige, palakpakan natin ang Lord. Pwede na po tayong upo. Salamat po. So, yun, di ba tinanong kayo kanina? Di ba ang topic nga natin this month is hungrier? And tinanong kayo kanina kung ano nga ba yung mga gutom? Pero ditong gutom sa pag-ibig, gutom sa atensyon, gutom sa iba't ibang bagay. Feel mo laging kulang. Yung heart mo hindi masatisfied. Sino ditong hindi pa satisfied sa buhay niya ngayon? Let's be honest. Amen? Lahat tayo hindi satisfied. Baka it's time. It's time to go back to your first love. And ang topic ko po ngayon is about our first love. Yan, first love. And, di ba, ang mundo, parang, ang ginagalawan natin, ang ina-offer sa atin ng mundo, is just a temporary lang. Hindi tayo masatisfied ng mundo. Ditong satisfied ng mundo. Taas ng kamay. Wala, di ba? Hindi tayo nasasatisfied ng mundo. Bakit? Kasi temporary lang lahat ng nandito. Temporary yung love. Temporary yung rest. Temporary yung peace. Nakakapagpahinga ka nga, pero napapagod ka pa din. Lagi kang may doubt sa lahat ng bagay. Dito laging may doubt. Dito may doubt sa sarili niya. Di ba? Feel mo undeserving ka. Tapos parang feeling mo sa sarili mo ang hopeless, ang worthless. Feel mo nandito yung pain, nandito yung galit, nandito yung lungkot. Hindi mo kaya magpatawad. Sino? Dito yung hindi pa kaya magpatawad. Ay, sige, mamaya magpapatawad ka. Sabihin mo sa katabi mo, mamaya magpapatawad ka. And gusto ng Lord na ma-realize natin na hindi natin kailangan ng mundo. Amen? Hindi mo kailangan ng mundo. Kasi ang mundo, sa una lang masaya. Sa una lang okay. Sa una lang lahat. Sa una lang magaling lahat. Amen? Pero gusto kong i-remind sa inyo na ikaw ay kamahal-mahal. Sige, tapikin mo yung isang katabi mo, ikaw ay kamahal-mahal. Sa kabila naman, ikaw ay blessing. Ang buhay mo ay blessing. And lagi mo yung i-declare na ikaw ay kamahal-mahal. Bakit? Manahal ka ng Lord eh. Yun ang unang binigay niya sa atin. Yun yung unang pagkasilang pa lang natin, yun yung binigay sa atin ng Lord. Anak, mahal kita. Anak, pinapahalagahan kita. Diba sabi nga sa 1 John 4:19, we love each other because He loved us first. Mahal mo ba yung katabi mo? Ay, alinlangan pa. Oo naman. And kaya nating magmahal kasi minahal tayo ng Lord. Amen. And lagi niyong tatandaan, guys, na ang buhay niyo is worthy, hindi worthless. And gusto ko lang kayong bigyan ng 3 points para i-remind sa inyo or encourage kayo and ma-realize nyo na kailangan nating bumalik palagi sa ating first love. But first, sino nga ba yung first love mo? Ay, walang turuan. Ang first love mo, syempre si Lord. God is our first love. Amen. Sinong hindi alam na ang first love niya ay si Lord? Taas ang kamay. Hindi tayo mag-name drop. God is our first love. Sabihin mo nga sa katabi mo, hoy, first love mo ay si Lord. Amen. First love mo ay si Lord. And Jesus is our standard of love. Sino dito ang standard niya ay si Jesus? Amen. And we belong to Jesus. Sino dito ang belong sa Lord? Amen. Yan.
Sabi nga sa 1 John 4:4, "But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world." Sino ditong victorious? Amen. Lahat tayo victorious. Bakit? Kasi anak ka ng Lord. Lahat kaya mo mapagtanggupayan. Bakit? Kasi mahal ka ng Lord. Anak ka ng Lord. And binigyan tayo ng Lord ng privilege na lampasan lahat. Minahal tayo ng Lord para maranasan nating magmahal din ng iba. And gusto ng Lord bumalik tayo sa love niya. Gusto ng Lord ma-realize natin na, ako yung first love mo bago yung iba. Ako yung first love mo bago yung katabi mo. Ako yung first love mo bago yung magulang mo. Amen? And, a quick story lang. Diba sometimes, kapag tinatanong ka ba ng first love, anong sinasagot mo? Diba may mga tao, may mga random people or kaibigan tayo na bigla ka nang tatanong, sinong first love mo? Sino yung ganon? May mga kaibigan ganon. Diba? May mga ganon. And parang nung quick story lang, kapag noon, yung mga panahon namin parang antanda. Pero nung time ko, nung wala pa ako sa church, parang tatanong ako, may mga random na kaibigan talagang tatanong, sinong first love mo? Sinong first love? Lagi ko sinasagot, magulang ko. Totoo naman. Tapos parang may yung sagot pa sa'yo ng kaibigan mo, ano ba yan? Ang corny mo naman. Tapos biglang sasagot ka din, di si Lord yung kumbaga mga pa-safe. Si Lord ang first love ko. Tapos may mga tao talaga na ayaw yung mga ganun, ayaw pakinggan na si Lord ang first love ko, parang nakikringihan sila. Diba? Na parang, yung Eme naman, ang dami pa masasabi sa'yo. Diba? Pero let's be proud na sabihin na si Lord ang first love ko. Amen. Sabihin mo nga, si Lord ang first love ko. Amen. And we belong to Jesus. We belong to Christ. And dahil anak ka ng Lord, dahil nandito ka sa church na to, iisang Holy Spirit natin. At yun ay si Jesus. Amen. Kaya do not settle for less. Dahil hindi yun ang will ng Lord sa buhay mo. Hindi will ng Lord na mag-settle ka sa ganito lang. 'Di ba? Minsan sinasabi natin sa sarili natin, ganito ako ganito lang ako Pero ang tanong, papayag ka ba na ganyan ka lang? Amen? Papayag ka na ganyan ka lang? Hindi. Kasi ang gusto ng Lord yung best para sa'yo. Ang gusto ng Lord yung the best. Gusto na Lord maranasan mo yung kaginhawaan. Gusto na Lord maranasan mo yung tunay na pag-ibig niya. And gusto ng Lord maranasan mo yung na mahalaga ka, na may purpose yung buhay mo. Kaya let's focus sa love ng Lord. Kasi imagine, kapag nakafocus tayo sa love ng Lord, sobrang positive tayo. Sino dito kapag nagpo-focus sa love ng Lord, sabi, Lord, sige, malalampasan ko yan. Sino yung ganon? Diba? Pag nagpo-focus tayo sa love ng Lord, feeling natin kaya natin lahat. Feeling natin kayang-kaya nating lampasan tong problemang to, lampasan tong challenges na to, na challenge lang yan, may Lord ako. Problema lang yan, may Lord ako. Amen? And let's focus sa love ng Lord kasi ang tindi ng kayang gawin ng pag-ibig ni Jesus. But sometimes, nahihirapan tayong bumalik sa first love natin. No? Nahihirapan tayong bumalik sa first love natin. Bakit? Nahihiya. Lord, nakakahiya naman. Tapos minsan kaya hirap din bumalik. Isang hindrances is yung pride natin. Lord, kaya ko namang lahat. Sino ganon? Lord, kaya ko naman lahat Lord, tsaka ako magsasabi sa'yo pag hindi ko na kaya. At hindi ganun. Meron din dito, disobedience. Hindi nasunod. Kaya hirap na hirap bumalik sa Lord. Lord, ganito nga ako, ayoko nga magbago. Sinong pang ganito ngayon? Di ba wala sa ating ganun?
And meron din, kaya hirap na hirap bumalik kay Jesus, is nakafocus sa sarili. Nakafocus sa emotions. Kaya parang feeling mo maganit. Feeling mo, ang hirap mong abutin ng Lord. Pero yung totoo naman, andito lang ang Lord, oh. Katabi mo, kaharap mo. Andyan lang ang Lord, oh. Igagrab mo lang, i-embrace mo lang yung pag-ibig niya. Pero ang daming hindrances. And sometimes, paglalapit tayo ng Lord, kay Lord, gusto natin lagi may kapalit. No? Na Lord, sige, susunod ako. Lord, sige, sisimba ako, pero ganito. Lord, sige, magpapatuloy ako sa'yo, pero dapat ibigay mo to. Dapat hindi tayo ganun. Kasi kaya namang ibigay sa'yo lahat ng Lord. Basta mahalin mo lang siya. Basta lumapit ka lang. And lahat ng desire mo, it will follow. Basta unahin mo si Jesus. And ang matinding hindrances, kung bakit hirap na hirap tayong bumalik sa Lord, is dahil ng kasalanan natin. But gusto ko kayong i-remind na nalapit pa lang kayo, pinatawad na kayo ni Jesus. Amen? Lumalapit ka pa lang, niyayakap ka na ng Lord. Ready nang, nakadipa ng Lord para yakapin ka. Para ibuhos sa'yo yung matinding pag-ibig niya na, anak, nandito ako. Kasama mo. Na anak, nandito ako. Pwede mong lapitan kahit anong oras. Na anak, nandito ako. Na pwede mong sabihan kahit anong mangyari sa buhay mo. Pwede ka sa aking mag-rant. Ako muna, anak, bago ang ibang tao. Amen? And sabi nga, diba, sa 1 John chapter 4, verse 5 to 6, those people belong to this world, so they speak from the world's viewpoint, and the world listen to them. But we belong to God, and those who know God listen to us. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the spirit of truth or the spirit of deception. Huwag tayo magpa-deceive sa kaaway. Sabi mo sa katabi mo, hampasin mo na yan. Huwag ka na magpa-deceive sa kaaway. Kasi you are worthy, guys. You are worthy. Sobrang halaga mo. Sobrang kamahal-mahal ka. And you are a blessing. And you belong to Jesus. Amen. We belong to Jesus. Kaya kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, kahit anong i-rants natin sa Lord, tanggap tayo ng Lord. And alam mo ba, isa sa pinakamagandang ginagawa ng Lord, never kanyang i-judge. Hindi kanya huhusgahan. Kahit ano pa yung kasalanan mo, kahit ano pa yung ginawa mo, hindi kanya huhusgahan. Amen? Pero diba, pag sa ibang tao tayo nagsabi, naimik ka pa lang, nahusgahan ka na. Diba? Meron ding, kasi ang ibang tao, hindi yan makikinig sa'yo kasi hindi ka niya naiintindihan. May ganong tao na kapag nag-open ka, hindi ka maintindihan. Bakit? Kasi nagsasawa na. Nabibingin na. Ayaw na ng ganito, ayaw ng ganyan. Pero ang Lord, hindi magsasawa sa'yo. Ang Lord, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Pero, kailangan natin isuko lahat. Diba, lalapit tayo sa Lord. Lalapit tayo, hihingin natin yung love niya, magpapasatisfy tayo ng love niya. Pero, yung love ng Lord, nandyan lang eh. And kapag nagpatuloy tayo sa Lord, kapag nagpatuloy tayo sa love niya, dun din lalabas yung willingness natin. Willingness na magbago, willingness na magpabago, willingness na magpatuloy sa Kanya, willingness na mas mahalin siya ng kusa, ng walang hinihinging kapalit. Kaya I encourage you guys na magpatuloy tayo sa Lord. Mas hingin natin yung love niya. Yung perfect love ni Jesus na kayang mag-satisfied ng buhay natin. Amen? And lagi tayong bumalik sa ating first love. Lagi tayong magtiwala sa Lord. Na feeling mo kahit minsan, di ba, nararamdaman natin, feeling natin, wala na tayong pag-asa. Or wala nang pag-asa na, Lord, matatapos pa gato. Lord, malalampasan ko gatong problemang to.
'Di ba? Sometimes, we are so hopeless. Na Lord, ako'y suko na. Pero ang Lord, pinaglalabang ka. Ang Lord, gusto ng Lord na malampasan mo yung problema mo. Gusto ng Lord na, nak, lapit lang, I will fight for you. Nak, kunin mo lang yung pag-ibig ko, ako nang bahala sa'yo. And many times, di ba, kapag nalapit tayo sa Lord, sige Lord, gusto ko nang magbago. Lord, gusto ko na tong isuko. But many times, nagfe-fail pa rin tayo. Many times na, Lord, ang hirap. Many times na natatalisod pa din tayo. Madaming times na hindi na natin kaya. Lord, ganito nga ako eh. Pero gusto ng Lord, kahit nagfe-fail ka, kahit natatapilo ka, kahit nadadapa ka, gusto ng Lord magpatuloy ka. Amen? Sino dito gusto magpatuloy sa Lord? Amen. And alam nyo ba na ang pagtitiwala sa Lord, it's a process. Pagtitiwala mo nga sa katabi mo, it's a process eh. 'Di ba? May tiwala ka ba sa katabi mo? Hindi kayo mag-aalinlangan, syempre naman. Pero I know na ang pagtitiwala sa Lord is a process. But yung result na hinihingi nyo sa Lord, hindi siya instant. It's a process din. Kaya, ang masusure ko lang, there's a progress. Naniniwala ka sa Lord, magtitiwala ka sa Lord, na kahit hindi pa nabibigay ng Lord yung resulta, nagtitiwala ka pa din sa Kanya. And alam nyo ba, kahit anong gawin mo, nandyan yung progreso mo. Kahit anong gawin mo, andyan yung promise ng Lord sa buhay mo. Lahat ba tayo may pinapanghawakang pangako ng Lord? No? Amen. And yung pagbabago, it will follow talaga. Kaya panghawakan lang natin yung plano ng Lord sa buhay natin. Panghawakan natin yung word ng Lord. And kasi kaya ng Lord ibigay sa'yo lahat. Kung ano man laman ng puso mo, kaya yung ibigay ng Lord. In God's perfect time. Kaya number 2 points ko po is, God is able. God is able. Kaya niyang magsakripisyo para sa'yo. Kaya kanyang samahan. Ang Lord, talagang sasamahan ka. Talagang sasamahan ka and never kang iiwan kahit anong mangyari. Kaya niyang iparanas sa'yo yung salvation, yung kaligtasan na hinahangad mo. 'Di ba? Minsan sa buhay natin, feel natin hindi tayo protected. Parang takot pa din tayo. May takot, may doubt, may hindrances. But ang Lord, gusto niyang ibigay sa'yo yung salvation. Ang kailangan mo lang kunin yung salvation. Ang kailangan mo lang is magpatuloy kay Jesus. And kayang-kaya kang mahalin ng Lord nang walang kapalit. Hindi ang Lord namimilit. And kaya ka din niyang mahalin kahit makasalanan ka. Yun yung matinding pag-ibig ng Lord na kahit anong ginawa mo, kahit anong kasalanan mo, still, mahal na mahal ka ni Jesus. Amen? And sabi nga sa Roma 3:37-8, pwede bang basahin nating lahat? No? Sige. Next po. Sige. Ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Walang makakapaghiwalay ng love ng Lord sa buhay natin.
Kahit anong plano ng kaaway, kahit anong deceive ng kaaway, kahit anong ibato sa'yo ng kaaway, dapat hindi ka nagpapatinag. Sabihin mo sa katabi mo, dapat hindi ka nagpapatinag. Kasi mahal ka ng Lord. And ayaw din ng Lord na lumayo ka sa Kanya. Ayaw ng Lord na mapahamak ka. Ayaw ng Lord na mawala ka sa buhay niya. Amen? Kasi mahal na mahal ka ng Lord eh. Sobrang mahal na mahal ka ng Lord kahit makasalanan ka. Kahit ang dami mong kabigatan, still mahal ka ng Lord. Still hindi ka niya i-judge. Kahit halos piliin mo yung sarili mo, halos piliin mo yung kagustuhan mo, still mahal na mahal ka ng Lord. And hindi magbabago ang pagtingin sa'yo ng Lord. Kung sino ka, hindi magbabago yun. Kaya once na bumalik ka sa Lord at tinanggap siya bilang nag-iisang Diyos at sariling tagapagligtas, makikita mo yung purpose. Makikita mo yung kahalagahan ng buhay mo. Makikita mo yung mga favor, yung plano na nakalatag ng Lord sa buhay mo. Amen? Sino ditong alam niya yung vision niya? Sino ditong alam niya yung plano ng Lord sa buhay niya, yung buhay niya may purpose, yung buhay niya is mahalaga? Amen? And sabi nga sa Juan 4:16, nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pang pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Diba? Kaya manatili tayo kay Jesus. Kasi si Jesus mismo ang mananatili sa atin. At kahit lumayo ka sa Lord, or umalis ka sa Lord, still nananatili ang Lord. And ang gusto niya, bumalik ka sa akin. Anak, ako yung first love mo, bumalik ka sa akin. Anak, ako yung kailangan mo, bumalik ka sa akin. Kasi, di ba, ang dami nating gusto. Lord, gusto ko to eh. Lord, gusto ko itong gawin, gusto ko itong bagay na to, gusto ko to. Pero hindi yun ang gusto ng Lord sa'yo eh. Ang gusto ng Lord, nak, unahin mo muna ako. Nak, mahalin mo muna ako. Nak, bumalik ka muna sa akin. And alam nyo ba, sobrang willing ng Lord na baguhin ang buhay mo. Sobrang willing ang Lord na baguhin ang situations mo. And kaya ang third points ko po is God is willing. Willing ibigay sa'yo lahat. Willing na kilusan at baguhin ang buhay mo. Willing na patawarin ka. Kahit sobrang dami mong kasalanan, still willing ang Lord na patawarin ka ng instant. And willing na bigyan ka ng kapayapaan. Willing din ng Lord na bigyan ka ng pag-asa. Diba? Kaya naman tayo nagkakaroon ng pag-asa dahil kay Jesus. And alam mo, ang Lord willing na ipaglaban ka. Sobrang willing ang Lord na ipaglaban ka, mahalin ka, at tanggapin ka ng paulit-ulit. Kaya balik sa first love natin. Balik tayo kay Jesus. Kasi yun lang naman yung kailangan natin eh. And ang sure na ibibigay sa atin ng Lord, na kaya kong ibigay yung best para sa'yo. Kaya kong ibigay yung best life na gusto mo. Lord, kaya ng Lord na ibigay na itong pangarap mo, kaya yung ibigay sa'yo ng Lord. Amen? Kaya wag natin ikahiya na i-share yung first love natin. Wag tayong mahiya na i-share si Jesus sa ibang tao. Wag tayong mahiya and be proud na si Jesus yung first love mo. Amen? Kasi kapag naranasan natin or naramdaman natin yung love ng Lord, kusa din natin siyang mamahalin eh. Kasi ang Lord lang yung kayang mag-satisfied ng buhay natin. Kayang mag-satisfied ng buhay mo. Kayang mag-satisfied lahat ng gusto mo. And walang iba kundi si Jesus. And magtatapos po ako sa testimony. Kasi before, noon, nung wala pa ako sa church na to, or hindi ko pa na iintindihan yung love ng Lord, parang lagi ako naghahanap ng love, lagi akong naghahanap ng
ng satisfaction sa ibang tao, sa ibang bagay. Hindi ko maranasan, hindi ako masatisfied na, Lord, hindi ako masatisfied. Na Lord, feel ko lagi akong kulang. Lord, feel ko hindi ako kontento sa bagay na to, sa taong to. And then, yung na-invite ako sa church na to, naranasan ko yung first love ng Lord, no? Doon ko mas naintindihan na doon ako mas nagkaroon ng standard. Doon ko naranasan, doon ko naramdaman na ay, belong pala ako sa Lord. Na belong pala tayo kay Jesus. And doon ko naranasan na magtiwala sa Lord ng buong puso. Na walang pag-alinlangan. But sometimes, nagfi-fail ako as anak niya. Nagfi-fail ako, nagkakasala pa din ako. Nagfi-fail ako, nadadapa ako, natitrigger ako. But God is good. Hindi niya hinayaang mawala ako sa Kanya. Hindi niya hinayaan na masira yung buhay ko. Hindi niya hinayaan na maranasan ko yung mga pangit na bagay. Though sometimes may hinahayaan ng Lord na challenges sa buhay ko. Pero alam nyo guys, yung mga challenges na binibigay sa atin ng Lord, yun pala yung way para mas maging strong tayo. Yun yung way para mas magtiwala tayo sa Kanya. Yun yung way para mas lumapit tayo sa first love natin. And gusto ko lang kayong i-remind na sobrang mahal na mahal tayo ni Jesus. And then, ayun nga, lately lang din, parang sabi ko sa Lord, kasi madaming challenges, madaming problems, madaming nangyayari sa mundo, madaming nangyayari sa paligid natin. And ang bigat sa pakiramdam, nakaka-burn out, nakakapagod. Kaya sabi ko sa Lord, punuin mo naman ako ng love mo ulit. Lord, isatisfied mo naman ako ng love mo. And alam mo, hindi madamot ang Lord. Kasi parang nag-surrender ako sa Lord. Sinabi ko lahat ng problema ko sa Kanya. Problema sa kaibigan, sa family, sa work, sa buhay. Sinurrender ko sa Lord. And sabi ko, Lord, yakapin mo naman ako ng pag-ibig mo. Lord, punayin mo naman ako ng pag-ibig mo. Kasi ayokong mawala yung love dahil lang sa pain, sa regret, sa lungkot, sa galit. Kaya sabi ko, Lord, punayin mo naman ako ng love mo. And hayaan mong i-overcome ng love mo yung mga nararamdaman ko. And Lord, hayaan mo na mas mahalin mo ako kasi hindi ko kayang mahalin ang sarili ko hanggat hindi mo ako minamahal. And alam nyo, sobrang biyaya ng Lord. Grabe, pinaranas niya sa akin yung matinding pag-ibig niya. And yun din yung gusto kong iparanas sa inyo ngayong oras na to. Na kahit anong sabihin sa'yo ng tao, na kahit anong sabihin sa'yo ng mundo, kahit anong ideklara sa'yo ng kaaway mo, still yung love ng Lord mananatili sa'yo. Still yung pabor ng Lord nananatili sa'yo. Basta manatili ka kay Kristo. Basta bumalik ka sa Lord. And pwede bang tumayo tayo ngayong oras na to? And let's be humble sa paglapit sa Lord at sa paghingi ng first love, ng love niya. Na, sige, let's pray na, Lord, punayin mo naman ako ng pag-ibig mo. Sige, tarang yumuko at pumikit. Hallelujah, Jesus. Sige, hingin natin yung love ng Lord. Meron sa atin, madaming kabigatan, madaming lungkot, may galit, feeling mo undeserving ka, feeling mo wala kang kwenta, feeling mo ang daming nangyayari sa buhay mo. And it is time, this is the time
na lumapit ka sa Lord. Na sabihin mo, Lord, yakapin mo naman ako. And alam mo, hindi madamot ang Lord. Hindi madamot si Jesus para hindi niya ibigay sa'yo yung love na yun. Sige, pray. Hallelujah, Jesus. Jesus. Lord God, hinihingi namin, Lord, yung perfect love mo. Come on, pray. Hingin mo pa sa Lord yung love na hinihingi mo. Lord, isatisfied mo yung mga taong ito, Lord, ng love mo, God. Hallelujah, Jesus. Come on. Ang hirap, no? Feel ko ang ganit. Feel ko may kulang. Pwede ba ngayong oras na to, ang gawin muna natin is isurrender muna natin yung kabigatan natin sa Lord? Can we surrender kay Jesus? Pwede bang isuko mo lahat ng dinadala mo sa buhay? Pwede bang isuko mo sa Lord yung ugali mo, yung pride mo? And let's be humble enough ngayong oras na to sa paglapit sa Lord. Kasi hindi natin mararamdaman yung matinding love ng Lord kung may hinahawakan ka pa sa buhay mo. Can we surrender? And ask God for His forgiveness. Lord, ito yung ugali ko, God. Lord, ito yung pride ko, God. Kunin mo na. Lord, ito yung ugali ko. Kunin mo na. Ito yung problema ko. Kunin mo na. And, hayaan mong Lord, hayaan mong maramdaman mo si Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige, surrender. Lord, ito yung problema ko. Ang dami sa atin, ang daming problema. Madami dito, ang daming dinadala. Madami dito, sobrang bigat na siya. Pero surrender. Surrender mo muna si Jesus. Yung problema mo kay Jesus. Hallelujah, Lord. Sige, pwede bang kantahin natin yung kanta kanina? Kanya-kanyang lapit, kanya-kanyang hingi ng tawad, kanya-kanyang hingi ng pag-ibig niya. Let's worship God. Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. Pwede bang sabihin mo lahat ng problema mo sa Lord? Habang kinakanta mo to, it's a declaration din
na nagsusurrender ka sa Lord, pwede bang kantahin mo to ng buong puso? Overwhelmed by the weight of sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Lahat ng gustong bumalik sa first love, lahat na gustong maramdaman yung love ng Lord, pwede bang pumunta ka nga ngayon sa unahan na to? Pwede bang lumapit ka dito sa harap na to? Yung gusto lang na maramdaman si Jesus, maramdaman yung love niya, na bumalik sa first love. And can we offer our life kay Jesus na, Lord, nandito ako, lumalapit sa'yo. Na Lord, mahalin mo din ako. Lord, gusto ko maramdaman yung love mo. And pwede bang i-grab natin yung love na yun? Kasi mahal na mahal ka ni Jesus. Sige, lapit sa Lord. Lord God, kita mo yung mga taong to, God. Lord, kita mo yung kabigatan. Kita mo, God, yung mga pain. Kita mo, God, yung mga sin. But God, we surrender, Jesus. We surrender, God. Lord, iyo na to. Diba, Lord, sabi mo, you will fight for us, God. You will fight for us, Jesus. Hallelujah, come on, pray. Surrender. Ang love ng Lord nandyan. Ang love ng Lord nandito. Ang love ng Lord binubuhos niya ngayong oras na to. Kaya i-grab mo. I-grab mo yung love ng Lord. Come on. Lord, patindihin mo pa yung love mo, God. Patindihin mo pa yung presensya mo, Jesus. Lord God, salamat, Lord. Salamat, Jesus, sa love mo, God. Lord, salamat dahil pinarealize mo sa amin na mahalaga kami. Lord, salamat dahil pinarealize mo na sobrang importante namin sa'yo, God. Lord, salamat dahil binigyan mo kami ng opportunity na bumalik sa'yo, Jesus. Lord, salamat dahil tinatanggap mo kami ng paulit-ulit, God. Lord, salamat sa forgiveness, Lord. Lord, salamat sa matinding biyaya mo at sa pabor mo, God. Lord, maraming salamat. Hallelujah, Jesus. Can we say kay Jesus na, Lord, hindi ako mawawala sa'yo. Can we make a promise sa Lord na, Lord, hindi kita iiwan. Na Lord, mananatili ako sa love mo. Na Lord, lagi kong isisik yung love mo, God. Hallelujah. And Lord, I declare na lahat ng mga taong to, God, mararanasan yung pag-ibig mo, mararanasan yung matinding
Jesus